Ayan, hello. Hello. Ayan, sound check. So, welcome sa module natin ngayon, no? So, module 5 na tayo. And we're going to talk about domains. Okay? So, before we start, so dito ako sa account natin yan. So, what is domain? So, domains yung pinaka-address no, na nilalagay sa mga website, sa mga emails, no? So, for branding at the same time for us to distinguish no, yung address. Okay, so example ng domain, kung hindi kayo familiar sa domain, yun yung www.google.com, youtube.com, yun yung pangalan ng pinaka-address, yun yung domain. No? So, hindi necessarily na kailangan .com yung domain. So, may mga iba na .net, .ai, .ph. So, maraming klase, iba-iba. Okay, so, yun yung itatakil natin ngayon kung paano mag-connect or bumili ng domain. Okay? So, let's start. Okay, so, dito sa ating system. So, we need to go to the settings. Okay? And we scroll down going sa domain. Okay, so napapansin nyo rito, merong option to purchase a domain. No? So, pwede kayong bumili directly rito sa system natin. So, purchase a domain, then type nyo na kung anong domain yung gusto nyo. Kuwari, Brian Nickel Realty. Example lang to .com. So, search nyo siya. Ito, so, ayan, 12.05 per year. So, pwede ko siya i-buy ngayon. Ayan, pwede ko siyang bilhin ng 2 years, 3 years, 4 years. So, nasa inyo, no? Then, I agree to terms and condition. Then, click nyo yung buy. Okay, so kung gusto nyo rito bumili. Pero yung iba kasi meron na silang domain. Okay, so meron na silang domain or yung iba gusto nila bumili sa mga ibang platform like GoDaddy, Namecheap, ano pa, Hostinger. So yung mga yan kasi bilihan ng ano talaga yan, ng mga domain. So ako, ang gagamitin ko yung usual na ginagamit namin is yung Namecheap. Okay, so Namecheap, pwede nyong gamitin din to. So, para bumili ng domain dito, click mo tong Namecheap or yung logo or itong domains, domain name search. So, dito, maghahanap ka ng domain. So, try ko yun, briannickelrealty.com. Example. So, eto, available pa siya. So, add to cart nyo siya. No? So, pag na-add to cart nyo, then, ito yung mga parang pwedeng i-bundle sa kanya. Pero wag nyo nang pansinin itong mga to. Ito lang, yung pinaka-domain lang yung kailangan natin. Okay? So, after that, you can proceed to check out. So, check out nyo dito or may ibang items pa ako sa cart eh. Pro email. So, pwede nyo nang i-delete to mga to. Ayan. So, ito lang yung i-check out natin. So, check out, example. Tapos, eto mga to, kahit wag nyo na i-enable yung mga yan, kailangan lang natin yung domain registration. So, pwede kayo mamili kung ilang years yung gagamitin yung domain. Now, alam ko pagka 2 years may mga discount sila eh. So, ayun, check nyo na lang. Depende kasi yan sa domain na bibili nyo at the same time, depende sa provider. Okay, so pero yan is ayan, confirm order nyo. So, babayaran nyo. Same lang ng pag-check out sa any platform. So, babayaran nyo siya, then makukuha nyo na siya. Okay? Ngayon, pagka nakuha nyo na siya, yung domain, nabili nyo na, punta kayo dito sa nakikita nyo to parang, yung name nyo, yung username nyo. Ito kasi kay Jed tong account, naka-name. Punta tayo sa dashboard. Tapos makikita nyo rito sa left side yung domain list. No? Ito yung mga domain na na-purchase mo. Okay? So, yan, yung mga yan. Pwede kasing mag-purchase ng maraming domain. Pero hindi naman necessary yun. So, kahit isa lang, okay lang. So, hindi ko pinurchase yung tinetest natin kanina, no? Kasi meron na kami. So, ito, na-purchase namin by mistake. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Okay? So, ngayon, paano siya i-connect to sa system? Okay, so gagawa tayo ng mga records. So, ano yung mga records na yun? So, balik ako sa system natin. Okay, so, X muna ako rito. Ito, connect a domain ang gagawin ko instead of purchase. So, ngayon, merong iba't ibang klase no, ng pwedeng pag-connect ng domain. So, ang una natin is itong funnel, website store, blog, webinar. So, ito yung basically for the website and mga sales funnels. Okay, so, connect natin yan. Then, ayan yung domain. So, ilalagay natin yung name ng domain na pinurchase natin.
So, balik ako rito. Ito, Wayland Realty house. So, ito is mistake lang po. Example lang to pero hindi talaga natin gagamitin. Okay, so dapat naka-enable tong I also want to add www.waylandrealty.house. Kasi pag hindi nyo inad to, okay, so kapag sinearch ng ibang tao na www.wayland.house, hindi siya ma-detect, no? So, pwede mong i-click continue or mas mape-prepare ka tong gawin nyo, add record manually. Tapos makikita nyo tong A record tsaka CNAME record. So, ito yung dapat nating gawin na record dun sa ating host, sa ating domain. Okay, so paano to? Okay, so punta tayo rito sa, ayan. Then, hanapin nyo dito sa Wayland House, sa gagamitin yung domain, manage. Ito iba-iba to, depende sa provider. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung kailangan yung puntahan para ma-edit yung record. So, makikita nyo tong advanced DNS. Kiklik nyo to. Okay. So, dito, meron siya nakakalagay na CNAME record. Meron din siya nakalagay dito na URL redirect record. Ngayon, minsan kasi, kailangan, hindi naman, hindi naman lahat, no? Pero, so yung iba kagaya nito may existing record na siya. So, ngayon, natin, i-make sure natin na tama itong mga to. Okay, so dito muna tayo, itong i-record. So, ayan, gawa muna tayong i-record. Tapos, may host siya na at. So, add new records tayo. Ito, a-record, A. Then, yung host niya yung at. Tapos, yung value niya, yung nakalagay dito. So, 162.1.9.140. Copy nyo lang, then ilagay nyo siya rito. So, value. Okay, so, make sure guys na isa lang yung a-record nyo na naka-point sa at. So, save changes. Ito, ayan, so naka-save na siya. Right? So, the next thing that we're going to add is yung another record, which is yung CNAME. Okay, CNAME, then www. Tapos yung record. Itong record niya. So, add new record. Tignan ko lang dito kung naisama pa yung, kung nandito pa yung www. Kasi pwede ko nang i-edit yun eh. So, I think nawala siya. Okay, so delete ko muna tong isang, ay, sorry. Ito pala, meron na rito. So, pwede kang mag-add new record. Ito, nakagawa na ako. So, this time, ang ilalagay ko is CNAME record. Ito, CNAME record, okay? So, ang host niya is www. Then, yung required value niya is itong sites.ludicro, blah, blah, blah. Ayun siya. So, save natin. Okay. So, ngayon meron ka ng record for, yan, CNAME tsaka i-record. Then, here, verify records, click mo siya. So, minsan hindi siya agad nagre-reflect, no? Minsan it will take several minutes. O yung iba ka, minsan maabot pa ng days. Pero as long as sure ka nagawa mo itong mga to, na walang ibang records, na ito lang, good to go na yun. So, wait natin siya. Okay, so yun na. Nandito na siya, no? So, pumasok na siya. Ngayon, successfully added na siya. So, select your type. Ngayon, ilalagay mo rito kung anong page yung gusto mong i-connect yung root domain. No, ay, yung root domain ibig sabihin nun kapag search mo mismong nilagay natin dito na domain, yung waylandrealty.house, yun yung lalabas kagad. Okay? So, click natin. So, dito sa funnel, hindi siya sa funnel, lalagay sa website kasi meron tayong website. So, click ko to, itong real estate website na ginawa natin before, then sa home. Okay? So, yan yung gusto natin makita kapag search yun. So, proceed to finish. Okay, so ito na siya, connected na siya. Ngayon ise-search ko siya rito 'no. So copy ko 'tong domain name na 'yan, then open ako ng new tab, ipe-paste ko siya. Tignan natin kung nag-reflect na siya. Ito, so hindi pa siya masyadong nagpapa-populate. So pero mga ilang minutes lang 'yan magpa-populate na rin 'to.
Okay, so ngayon, hintayin natin siya. So mamaya-maya itignan natin kung magiging okay na siya, 'no? So, 'yan, we have already a domain here. So pwede na natin siyang gamitin sa multiple, account natin dito. Ngayon, merong times na kagaya nung mga partner natin from Cebu, yung DPPI, ang ginagawa namin sa kanila ay kasi gusto nilang gamitin yung itong pinaka-domain ng realty nila. Tapos per agent is ginagawa natin sila ng subdomain. No, so paano naman yung subdomain? Example, ang gusto natin i-add na domain is eto ano to eto dito tayo sa ulit sa funnel website store blog webinar. So ito tawag dito subdomain, no? Instead of www, ilalagay natin yung agent name. Kuwari, Brian, Brian Nickel dot yung willandrealty.house. So, ayan, pwede nyo gawin to kuwari, may mga agents kayo, no, na gustong gawan ng subdomain. Ganito lang gagawin nyo. So, i-add nyo yung domain na yan, then add record manually. So, itong hihingiin niya na to na CNAME, ito try natin Tsaka yung host yan, yun yung gagawin yung record. Okay, so add nyo record tayo. Add tayo ng CNAME. Tapos dito yung host, ayan, Brian Nickel. Then yung value natin is ito, required value, which is same yan ng ginawa natin kanina. So check natin. Okay, so verify natin no kung papasok na tong subdomain na ginawa natin. So, yun, I think I will receive an error here kasi meron na tayong, gumana siya, gumana. Okay, gumana siya, no? So, pwede ko siyang i-connect ngayon, kuwari, dun sa bio link ko. Or kung merong ibang agent na gagawin yung subdomain, pwede i-connect sa mismong, ano nila, website nila. No, so, para yun na yung isa-search for their domain. So, pero ako dito kasi meron na ako sa real estate website. Dito ko sa bio link ilalagay. Then, I'll proceed to finish. So, yun. Try natin ulit yung waylandrealty.house. Eto na siya. So, live na siya. No? Pag search mo yung waylandrealty.house, lalabas na yung website na ginawa natin. So, pwede mo nang i-forward yun sa mga ibang clients mo. Okay. So, that's it. And now, punta tayo dito sa ating mga ginawang mga funnel, no? So, sa sites, sa itong sales funnel, kung ito yung ginawa ko yung sa For Camellia Subic. Ngayon, ang gagawin natin dito, click nyo yan, click nyo siya, ed, yung name ng Camellia Subic. Ito, gagawin nyo to sa ibang page na ginawa nyo. Then, click nyo tong settings. Okay, so, kung mapasin nyo rito, gumawa na tayo ng path, di ba? Dito, sa domain, i-click nyo to, then lalagay nyo tong willandrealty.house. So, kaya kung anong gusto nyo yung domain na ilagay. Then, save. Okay. So, now, eto na yung ating ito na yung ating path, no? So, Camellia Subic. So, ngayon, pag search nyo yan, visit funnel URL, ang kakalabasan yan, willandrealty.house/Camellia Subic. So, ganun na siya. No, so, pwede nyo siyang i-repeat for all the pages na gagawin nyo. So, kuwari, gumawa kayo ng 100 pages, iba-iba lang yung gawin yung path, no? Yung path, mas maganda kung ano yung name ng project. Okay? So, ganun siya. And, so, yun. That's it for the domain for the websites. So another thing, we can add domains. Put tayo sa settings ulit. We can add domains for the connect domain tayo. Ito for the email, no? So may tinatawag tayong dedicated email na pang-send, no? So kasi kapag ang default kasi kapag hindi mo to na-set ng dedicated email, yung email ng provider natin which is yung LC, so yun yung magre-reflect sa lahat ng email na isend mo, LC. Pero kung gagawa tayo ng pinaka dedicated domain niya, so kung ano yung brand na ilalagay mo rito, yun yung magre-reflect, hindi siya LC. So try natin. So connect tayo. So yan, pwede tayong gumawa ng parang pinaka-subdomain doon. So kuwari, email dot tapos yung willandrealty.com. Sorry, willandrealty.house. Ayan yung yung domain mo for email, no? So, add and verify natin.
Okay, so add record manually. So ngayon, ito yung mga i-add nating record. So i-try natin tong ah, host, ito yung record, text record. Okay, so add new record, text. So hanapin natin yung text. Ito yung text record sa baba. Then ang host name is, ayan, so tama ba? Oh, ito yung host name. Ayan. So nilagay ko siya ron, then lalagay ko yung value, KSA. Ayan yung KSA. Tama, tama. Okay. So check ko yan. Then I will add the second one, which is this one, text record ulit, then email. Text record, yan email, then and email, then yung value niya, copy ko lang, then save. So I'll go with the other one. The third one is the CNAME. So the CNAME, host is CNAME. Then this one, the value. Then yan. So add another record, which is the MX. So MX is this is for the emails. So host, email. Then I'll go here. So hindi ko siya mahanap dito eh. Minsan kasi nasa ibang lugar yan. So scroll down ko. Ito, MX record. Custom MX. So may mga times na ganun yung hosting na. Ayun, domain. So yan, pag click mo yung custom MX, bibigyan ka niya rito ng type. Ayan. MX record. So host is email. Yan. Nilagay natin. Then MXA. Yan. Copy mo yan. So sa priority guys, ilagay natin 10. Huwag niyo kakalimutan to, ilagay natin 10. Then save all changes. Then we can also add, I think, other one. So save muna natin. Okay, so add new record again. So this one is the last one. So copy, then host, tapos value, this one, then 10 ulit yung priority natin. So add natin. Okay, now let's verify. Verify natin yung records. Okay, so pansinin nyo to, may mga status tayo. Verify, verify. So this one not verified kasi hindi to agad nagre-reflect eh. Mamaya test natin ulit. So pero itong DMARC hindi pa kasi natin nagawa to. So ngayon ito gagawin natin siya. So add mo to. Ito yeah, sige. Ito type natin. Gagawa ulit tayo ng text record dito. Text, sorry, not here. So X natin to. Doon sa taas ulit. So text record, which is that one. Ayun, text record. Then yung host natin is ito, DMARC email. Ayan. Tapos ito yung value niya. Although optional siya na pero mas maganda ilagay mo na rin kasi may purpose yan eh. Actually, hindi ako familiar sa mga purpose nila. Sinusunod ko lang yun nandun sa instruction, no? At yun din yung tinuturo ko sa inyo. Minsan kasi guys, kahit hindi nyo kailangan malaman lahat. Kahit ako hindi ko alam yung iba. Basta kailangan ko lang gawin. Verify the main. Okay. So this one, kung mapapansin nyo, ano na siya? Verify na siya. So, sorry, check natin ulit. Ayun, no? So, verified na rin yung MX record. So, ngayon, I think ito magbe-verify ito maya-maya. Let's try ulit natin verify. Okay. Check natin. Verify domain. Ayun na, verify na siya lahat. Okay, so meron ka ng a domain for sending emails. So, check ko may ibang kailangan ko pang i-ano rito. Ito header. So, try nyo to. Yung kahit company name nyo. Kuwari, friend. Tapos yung email, kung anong gusto nyo email. Kuwari, admin at kuwari, gmail.com, ganyan. Save. Where's this not associated with teamwork? Okay.
So, try natin yung sa kinonect nating itong Wieland Realty. Ayan, try natin yung ganyan. Okay, support ko kaya support. Save natin kung pwede. Ayun, gumana siya. So, parang yun yung magiging name nung mag-send ng email. Tapos ito yung parang pinaka-email na pinang-send. Okay, so ngayon, okay na siya. Pag mag-send tayo ng mga email marketing sa clients, no? So, yun yung gagamitin natin. Pero, meron tinatawag na warm up para hindi mapunta sa spam yung mga isend nating email. Kasi ganun yun pagbago yung pinapang-send natin sa CRM eh. So, ang pwede mong gawin if ever ano ka ng email, gagawa ka ng email is, i-warm up mo muna siya. So, punta ka rito sa may marketing. Then, sa emails. So, pwede ka mag-create ng campaign. So, campaign, new campaign, blank, yan. So, kahit ito mo ng plain text editor. So, itong email marketing ituturo ko to next module. Tapos, ang gawin mo is mag-email ka muna sa mga 5 kakilala mo. Ayan, hi there, kahit sample lang. Tapos, send mo sa mga email ng kakilala mo. Then, pag na-receive nila yun, check nila sa spam. Tapos, mag-reply ka mo sila. O kaya, i-check nila yung report not spam. So, basta kailangan nila mag-reply, 5 email kada araw. Consecutive mo yun for 1 week. Then after that, pwede ka na mag-send ng mga email marketing sa yung email contacts, no? So, ganun siya gagawin. Hindi siya yung pagka gawa mo ng dedicated domain, send ka agad sa maraming contacts. Hindi ganun. So, kailangan mo na siyang i-warm up para hindi siya mapunta sa spam. Okay, so that's it. And check pa natin yung ibang mga domain types. So, settings, domains, ayan. So, connect a domain. So, ito email connected na to ha. Ayan. Hindi lang lumalabas dito. WordPress, hindi mo naman kailangan to sa wag na to. Client portal, hindi mo na rin kailangan to para lang to sa mga gagawa ng mga course. No? So, ayun, pwede ko kang gawan, kung gusto yung gumawa ng course sa mga higher package, pwede ko, may gagawin akong video for this, next modules. Then, branded domain, so connect nyo yan. Dito lang yan sa may settings. Ayan, branded domain. Yan, lagay nyo lang yan. Wayland Realty, kung ano yung ginamit niya. Only subdomains are allowed. Name records in the branded. Okay. So, subdomain yung may www. Okay, updated formation. Add domain. So, continue. Ito, nagawa na natin yung record na to eh. So, parang bine-verify na lang niya. Ayan. So, sorry. Ayan, okay yan. Okay yan. So, try ko nga daw to ulit. Ayan. So, cname www. So, I think kailangan magko-conflict dun sa iyong other website na ginawa natin. So, I think kung gagawa tayong branded domain, magkaiba kasi itong business website eh. Magkaiba rin itong branded domain. So, siguro gamit ka na ng ibang ano rito, ibang subdomain. Kuwari, let's say, business.wielandrealty.house. O yan. Then, add domain. So, add record manually. Gagawa tayo ng record ng CNAME. CNAME. Ang CNAME record. Then, here, itong business. Ayan. Then, require value. Yan. Then, click natin. So, ito hindi ko naman siya masyadong nagagamit, no? For the sake lang na kapag gusto nyo siyang ilagay, ilagay nyo na lang. Pero hindi ko siya masyadong nagamit as experience sa paggamit ng platform na to. Yan. So, habang nagbe-verify, ayan. So, ganun pa rin, no? Same pa rin yan. Mamaya-maya magbe-verify na yan. So, close ko muna. So, dito sa business website, lagay nyo yung website, website link nyo dyan. So, yung Wieland Realty.
that house. Okay, so yan and update information. So refresh natin nga daw kung na-detect na yung ating domain, yung branded domain. Ay, hindi pa. So try ulit natin. Business. So add domain. Since nagawa na natin yung record, continue ko na lang. Verify records. Ayun, nag-verify na siya. So update information. So okay, so I think that's our lesson for today, all about domains. Okay, so ah makakatulong sa inyo 'to kung gusto niyo mag-build ng brand, ang pagko-connect ng domains. Okay, so salamat and thank you sa time niyo. Hopefully may natutunan kayo sa ating module about domains. Thank you so much. Bye-bye.